Sabado na naman, ang araw ng paglilinis. Araw ko bilang isang estudyante na nagagawa ng mga gawaing bahay tuwing Sabado. Isang beses lang naman kami kada linggo maglilinis eh. Isang beses lang naman ako maglilinis sa isang linggo. Kaya kailangan ko talagang gawin. Kahit ayoko talaga. Natapos ko na yung basurahan. Basahan naman. Mayroong 3 basahan dito sa bahay namin. Ito pa nga lang, sumasakit na ngayon. Isa taas at saka sa 2 sa baba. Sunod naman yung Cleopatra namin. Dalasang ginagamit ng kapatid ko kahit parehas namang sa aming yan. At marami kasi siyang interest eh, kaya ang daming makalat, mga nagano pa nga oh. Na, tapos ko na, malinis na, sana wag lang guluhin ng kapatid ko ulit. Pero sa kung alam ko siya, guguluhin niya yan. Pagkatapos ay tatanggalin ko ang sapin sa higaan namin. Dahil double deck pangakit pa ako sa pangalawang higaan namin. Ayaw kasi ako katabi ng kapatid ko kaya siya sa baba tas ako yung nasa taas. Hindi naman din ako nagliligpit ng higaan. Kasi alam ko tuwing Sabado ay tatanggalin naman namin yan. Kaya diretsong gising na. Pero nagliligpit pa naman din ako ng higaan ko araw-araw tuwing nagigising. Tuwing Sabado lang talaga yung Laba Day. Kaya ganon. Yung maglinis na, dun ko na siya tatanggalin. Tapos ganon din yun sa mga towel namin. Kasi nakasabit lang dyan eh. Naman ay magwawalis ako sa silid tulugan ng aking kapatid. Alam po na pagkasya ko po at ito lang po makikita nyo po sa kwarto namin. Maliit naman at saka masikip, tsaka di naman ganun kalaki yung kwarto namin. Ganun nga lang din sa kwarto ng mga magulang ko. Kaya dito ko lang malalagay yung camera ko sa ngayon. Dito naman sa sala, mas malawak ang aming kwarto. Dito ako kadalasan napapagod kasi ginagalaw ko yung mga gamit at saka nililipat ko sila ng lugar. Pero limitado pa rin ang may lalagay ko ang camera kaya dyan naman talaga. Tapos kadalasan, inuna ko muna yung magwalis bago ko tanggalin yung sapin. Para yung dumi, napupunta sa sapin, tapos kapag tinanggal ko na yung sapin, nasa sapin na siya. Kaya hindi na masalang dumi yung couch kapag wala na siyang sapin. Meron din kaming computer table. Kaya kailangan ko mag-ingat para hindi ko mahihugot yung mga kable. Ngayon nga, mas maraming kalat namin ngayon kaya pa sa dati. Ito kami pinamakasikip na kwarto dun sa buong bahay namin. Puro cabinet siya pero may naman rin siyang kusina pero di na nakikita dun sa camera. Tapos nagwawalis naman ako sa labas para dun sa mga natira at saka may mga dumi pa rin sa labas eh. Nasa labas yung aming silid kainan. Dun kami nagluluto tsaka dun na rin kami naglalaba. May gate naman kasi kami sa harapan kaya ganito talaga tsaka dito talaga nakalagay yung 3 lugar na pinaganohan namin. Kasi yung tuwing Tagaraw palagi nakatapat sa amin yung araw eh. Kaya diretso yung init tsaka yung sinag dito. Para tuwing tag-init hindi ganun kainit at tsaka di gano kami napapasukan ng araw. Pagkatapos ko magwalis ako naman ay magmamap sa bahay. Ganun pa rin nung para nagwalis pa ako. Taas hanggang baba, hanggang labas. Kadalasan dito na mainit ang sikat ang araw. Kaya madalas akong pawisin dito. Sa puntong to, nakakalahati na ako ng gawaing bahay. Konting tiis at tiyaga na lang tapos matatapos na rin. Iniisip ko na lang ang huling gawaing bahay na gagawin ko pagkatapos dito. Gusto ko na kumain ng machichirya. Kaso dapat sa panghapon yun dahil pang merienda namin yun. Tapos matagal pa kayo maghihintay, sayang naman. Tapos kada 15 araw ng kada buwan, bumibili ng chichirya si mama. Kaya wala pang laman ang aming kabinet ng mga chichirya. Meron kasi kaming budget kada buwan. Kaya bawal sumobra sa pagbili ng kung ano-ano. Para hindi kami mag-uutang. Masaya ako naman nung mag-budget ang mama ko. Kasi may naririnig ako paminsan-minsan yung mga tao lumulubog sa utang. Kaya napapaisip ako na minsan kahit sakto lang pera tsaka sahod tsaka ang aming bahay,
Kahit pa sikip man at di ganun kalaki, at least di kami babad sa utang. At sa tingin ko naman, kapag malaki naman yung bahay, di ko naman kakayanin yung linisin eh. Kung tinatamad na kong linisin ang laki ng bahay na to, hindi paano pa kaya ang mga bahay na mas malaki pa dito? Hay, napapakwento-kwento na ako. Kung ano nang naisip at nasasabi, naglinis lang naman ng bahay. Pero di ko naman mapagsasabihin ang sarili ko. Kalahating araw naman kasi maglinis, kaya hindi ko naman mapipigyan ang sarili ko ng pag-isip ng kung ano-ano. Nakakaginhawa nga para sa akin yung nailalabas at nasasabi ko yung mga naisip ko. Pero ngayon, balik na tayo dun sa pinamakahuling gawaing bahay na aking gagawin. Pagdating sa paglinis ng basahan, dito na ako talaga tinatamad. Sumasakit kasi ang likod ko, kaya kahit anong pahinga, hindi siya kaagad mawawala. Alam kong kanina ko pang sinasabi na sumasakit ang batok ko. Paano naman kasi ganito pa kasi akong mupo? Wala naman akong magagawa kung gusto ko nang malinis ang mga basahan, no? At isa pa, ang gawain ba nito ang 3 sa pinamakabilis kong kayang tapusin. Katabi ng pagpapit ng basura at pagpapalit ng mga basahan. Nagugutom na nga ako dahil mag-alas 12 na. Ano kaya ulam namin? Gusto ko na tuloy kumain. Kunting-kunti na lang tatapusin ko na to. Paparating na ako pananghalian. Pagkatapos ng ilang mga minuto, ay sa wakas tapos na rin. Alas 12 na, gutom na ako. Naghahanda na ng mga plato at saka kutsara dito ng aking kapatid. Daing pala ulam namin. Mahilig naman kasi ako sa prito. Kumpara sa mga ibang isda, ito yung gusto ko talaga. At masarap pang papakin. Sa sobrang gutom, naunahan ako ng mama at ng kapatid ko. Wala pa nga akong gano'n nakakain eh. Pero okay lang. Kahit mixi lang, ay may natutunan ako sa araw na ito. Natutunan kong pahalagaan ng mga bagay na meron ako. Kaya dapat kayo sa gawa, kahit sa mga simpleng paggawa ng mga gawaing bahay lang. O sige na, ayun lang nasasabi ko. Salamat sa pakikinood ha. Bye!